Nanalamin ako. And parang nakita ko sa sarili ko, may mga ugat-ugat ako sa mukha. Lumaki si Vernon na uhaw sa kalinga ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nagtrabaho sa abroad. Malayo naman ang kanyang loob sa ama. Talagang deprive ako of my mother's presence, no? Kaya every time na aalis siya, talagang grabe yung lungkot ko. Hinanap ni Vernon ang atensyon sa barkada at fraternity. I think hindi kasi strong yung bonding ng family, yung ties ng family. Hindi ko nakikita yung house is a good refuge enough for us. Kaya I need to go out sa bahay, from bahay, and to look for people na po pwede kong makausap, makaututang dila, makasama sa pagkain. So mas nag-enjoy talaga ako sa labas. Okay? Happy na tayo. Spell my name! The first hazing na ginawa sa akin, lahat ng officials na present during that time, sinampal ako at in-spell yung kanilang mga pangalan. Habang nag-hazing kami, nagchochonki kami, nagmamariwana kami para hindi ko maramdaman yung pain. In-injure ko siya. Pero dumating sa point na hindi rin na-satisfy yung inner need mo eh. Hindi naglaon ay nahumaling na rin si Vernon sa droga. Ang reason lang talaga nung pagdadrugs ko dahil sa barkada na nakita ko I'm not belong to the group kapag hindi ako nagdadrugs. Parang I don't want to be separated sa kanilang company. Yung pag-engage namin sa mga bakla, it's just, ang pinaka-reason lang yan is kailangan namin ng pera. Ang adiksyon ni Vernon ay humantong sa sukdulan. Nagsosolo na ako noong time na yon at I can use now kahit wala yung mga barkada ko. So bumibili ako ng 100 pesos na item, maganda na yon. Sa isang araw, 2 araw, wala akong tulog. Hanggang sa 3 araw yata, wala na akong tulog noon. Dumating yung barkada ko at gustong gumamit. Sino yan? Imagine 3 days kang walang tulog. Tapos kumarga ako ulit. Ano yan? Sabi ko sa'yo, susunod eh. Saan yan? Bugulo to eh. Ang tawag namin doon, follow-up eh. Nung nag-follow up ako, kinaumagahan, nanalamin ako, and parang nakita ko sa sarili ko, may mga ugat-ugat ako sa mukha. Pero wala naman. Pero ang pakiramdam ko, marami akong ugat sa mukha. Ang ginawa ko, lumabas ako. Ang bahay, lakad lang ako. Pagbalik ko, bigla akong natakot. Tapos tumakbo ko. Takbo ko ng takbo. Na parang pakiramdam ko may humahabol sa akin. Pakiramdam ko, yung mga tao, alam nila sa paligid sa mga tao, alam nila nagde-drugs ako. Alam nila na may ginagawa akong kalokohan. Alam nila, kilala nila kung sino talaga ako. Parang yun yung pakiramdam ko. Tapos ang feeling ko, para akong mababaliw. Mababaliw na ako. Tapos ayoko nang lumabas ng bahay kasi baka kung anong mangyari sa akin nun. Tapos parang natutulala ako, nalulungkot ako. Naku, wala nang pag-asa yung buhay ko, gano'n. So, takot na takot ako during that time. Nakita ko yung ilaw. Magpakamatay na kaya ako. Gusto ko nang tapusin tong buhay ko kasi wala na eh. Ang buhay ko ay patapon na. It's better for me to die. Kesa naman ganito yung sitwasyon ko, mababaliw ako, parang gano'n. Isang beses, lumuhod ako, tumingin ako sa langit, tapos nag-pray ako with all of my heart because I know there is God. Sabi ko, Panginoon, alam ko marami akong kasalanan. Alam ko marami akong ginawang pagkakamali. Sabi ko, tulungan mo lang po ako sa sitwasyon na ito. Baguhin mo lang po yung buhay ko. Nangangako po ako maglilingkod ako sa iyo. After that pray, nagkaroon ako kahit papanong peace. Tapos natulog ako, dreaming na pagising ko, maayos na yung takbo ng isip ko. Pero pagising ko, ganoon pa rin. Sabi ko,
ko, paano na to, parang gano'n. I need really help. Then, I disclose my situation sa aking kapatid. Siya ay Christian. Sabi ko, ganito yung sitwasyon ko. I was hooked sa drugs. At feeling ko mababaliw ako masisiraan ako ng bayo. Agad na dinulog sa isang kaibigang psychologist si Vernon. Doon nalaman na nagkaroon siya ng anxiety attacks. Si Ate Livian, instead of talking to me through her professions, kinausap niya ako tungkol sa four spiritual law. About receiving and accepting Jesus as your Lord and Savior. Pero after a week of attending, binigyan niya ako ng Bible, tapos pinaliwanag niya sa akin ulit kung sino si Jesus sa buhay ko. That only Jesus can help me, that only Jesus can change me and can transform my life. After namin mag-usap, tuwan-tuwa ako nun. I don't know why, but I have that joy in my heart. Excited ako umuwi sa bahay kasi I know tatanggapin ko si Jesus as my Lord and Savior. So, umuwi ako ng bahay, pag-uwi ko ng bahay, and I received Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Nagsimula na ako mag-church. Nung time na yun, nag-church pa ako, nag-yoyosi pa ako nun eh. Addicted pa ako sa sigarilyo nun. Until finally, nag-decision ako na itigil din yung pagyoyosi. Yung inom talagang automatic natanggal sa akin. Hindi ako nag-inom, hindi na ako nag-beer house. So nawala lahat yun. Yung pagsusugal, automatic nawala din. Ang desisyong iyon ang nagdala kay Vernon sa tuloy-tuloy na pagbabago. Si Jesus, ang Panginoong Jesus, napakabait sa buhay ko niya. God knows. Mahal na mahal ko ang Panginoong Jesus. He is my everything. He's my satisfaction. So I remember the passage that hope will not disappoint us because hope is a person. And Jesus is my hope. Ngayon ay isa ng pastor si Vernon sa Jesus Reigns Ministry, kasamang naglilingkod sa Diyos ang kanyang pamilya. Ang nakaraang binaluktot ng adiksyon ay itinuwid ng Diyos patungo sa buhay na ganap. Wow, Vernon is a witness himself of the power of change that he received from Jesus Christ. Imagine, hindi siya naka-aksidente, nothing terrible really happened to him. Of course, he went through all those vices, pero yung talagang dangerous na malapit na siyang talagang mamamatay no, o magkukumit ng suicide, yet the Lord arrested him and he knew he had to get right with God. Yes, and you know, a simple decision na magtumawag sa Panginoon, that will take us to a new life, no? Yun lang yun, no? Simpleng decision lang na, Lord, kailangan kita. Sawa na ako sa buhay ko. And I think that will make a whole lot of difference. Yeah, because Jesus saw his heart. Have you ever really felt the love and support of a family? Did you grow up having to fend for yourself, make your own way in life? Sa sariling sikap ka na lamang na buhay? Barkada na lang ba ang itinuring mong pamilya? Bisyo na lang ba ang nagpapaligaya sa'yo? Yan ang buhay na walang saysay, walang pinupuntahan sa kahabaan ng panahon. May mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Tama. For Vernon, it all began when he finally and fully surrendered his life to Jesus Christ. Dahil ito ang pangako ni Jesus sa ating lahat. He said, "Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." John 14, verse 27. My friend, it's time right now you enter God's rest. Time to stop going around in circles, and it's time to put yourself, your life completely in Jesus' loving hands. And all it takes is a simple prayer. He is listening to the prayer of your heart this very moment. Would you pray with us? Let's pray. Just say, "Dear Jesus, I have been doing all sorts of things. I've committed all sorts of sin.
I have been rebellious. I have tried my own way. And Lord, I always find myself in the same place, not moving, but Lord, desperately in search of love, of acceptance, of affirmation. And I've been looking here and there, and nothing can satisfy. Nothing can bring joy to my heart. But all along, you're there, standing right before me, because you went to the cross willingly and gave your life for me. Now I realize how much you love and care for me. So today, Lord, I completely surrender to you. My life, my future, I want to put it in your hands. As I invite you now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will bring purpose and destiny to my life. Today I say with all assurance, you are my hope for all my tomorrows, and I embrace that. Thank you for loving me and saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Monte Carlo grew up with his aunt so poor. He never dreamed that he would ever get to go to school just like his other friends, until Operation Blessing adopted him as one of their scholars in the back-to-school program. Mapuputol na po sana yung pangarap ko doon, yung after senior high, pero napapasalamat po ako sa Operation Blessing kasi sila po yung naging tulay para madugtungan po yung pangarap ko. Monte Carlo graduated with a degree in education, majoring in general science. Furthermore, one of his classmates was used of God to reconcile him with his 3 siblings. Ito na yung pangarap ko na makapaglakad na kasama yung pamilya ko. Ayun, napatunayan lang na not one good promises of the Lord have failed, all came to pass. Your partnership has changed the destiny of Monte Carlo for good. Kaya thank you so much for giving to God's work through CBN Asia. God bless you. Oh, saan kayo naman galing bata ka, ha? Pumunta lang ako sa kaibigan ko. Pupunta sa kaibigan, ha? Hindi ka tumutulong doon sa loob ng bahay, ha? Tama dito. Tay, tama na naman, Tay. Ang tama na, ha? May iba na sagsagan na tra! Magkakapera pa ako, ha? Alam mo ba yun? Tay, tama na, Tay. Tama na ka na ginawa dito! May iba na sagsagan na tra! Magkakapera pa ako, ha? Puro perwisyo ginagawa mo! Lumaking mulat sa karahasan ng ama si Richard. Dahil sa kawalan ng pagmamahal at pagkalinga ng ama, sinubukan niyang hanapin ito sa mga barkada at paggawa ng mga iligal na gawain. Yun, yung 14 ako, magdanakaw na ako. Talagang nagdanakaw na ako. Isa rin sa mga dahilan kaya natuto ko magnakaw. Una nga dahil sa bata ako nakahawak ng pera. Tapos naalala ko noon, yung nanay ko, bound din sa utang. Lalong nakulong sa tanikala ng pagnanakaw si Richard nang siya ay malulong sa paggamit ng iligal na droga. Kaya sa edad na 15 anyos, una siyang nakulong dahil sa pagnanakaw. Mula noon ay naglabas-pasok na siya sa kulungan. Ngunit sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin siyang mamuhay sa mga maling gawi, hanggang sa lalo pang dumilim ang kanyang mundo nang siya ay makapatay ng tao. Angas mo. Iwan ang gulo ngayon, ha?
Paglagpas ko sa inyo, tinaga ako sa likod. Pagpunta ko sa bahay namin, sa pintuan ng bahay ko, may dalawang ice pick ron. Yung nanay ko, hinabol ako. Gusto ko dalhin sa ospital. Eh, yung nanay ko, inatake. Nung hinimatay sa kalsada, wala nag-aasikaso. Lalong nagdilim yung paningin ko. Kaya ni-rest back ako siya. Tiyempo-tiyempo naman, yung tatay ko dumarating. Patayin mo yan. Etc. Parang may pigungura ako. Okay, huwag ka mapaparabyado dyan. Parang gano'n. Siyempre, nung panahon na yun, lobat ako eh. Wala akong tulong doon, nakadroga ako noong time na yun. Hanggang sa yun nga, napatay ko siya sa harapan ng pamilya niya. Dahil sa krimen na nagawa, nabilanggo si Richard. Sa tulong ng mga manggagawa ng Panginoon na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga bilangguan, unang nakarinig si Richard ng salita ng Diyos. Subalit, hindi ito agad na tumimo at natanim sa kanyang buhay at puso. Before and after ako umatin sa Bible study, sa leadership niya, tumitira ako ng shabu. Kaya pag nakashabu na ako, ang trip ko, makinig na. Ang trip ko, makinig sa kanya ng salita ng Diyos kasi magaling siya magsalita. Patuloy pa rin ang panahon, patuloy pa rin ang takbo ng buhay ko sa kung tawagin panggap na born again. Hanggang dumating ang isang matinding pagsubok sa buhay ni Richard. Naging komplikado ang pagbubuntis ng kanyang kinakasama. 6 months yung tiyan niya, nakunan siya. Yung dugo niya talagang buo-buo, ang laki lumalabas sa kanya. Tapos namumutla na siya ng time na yun. Halos minumura ko na siya. Ang pangyayari ay nagtulak para kay Richard na isang siga na lumapit sa Panginoon. Nakita ko yung sarili ko. Pumasok ko sa may VIP na CR. Nung nandun ako, doon ako first time nag-pray. Panginoon, buhayin mo yung anak ko. Umiyak ako. Umiyak ako. Sabi ko, yun ang first time kong sa buong buhay kong umiyak na nagpe-pray. Tumutuloy yung sipon ko. Umiyak ako. Sabi ko, Lord, kung talagang totoo ka, magimala ka, sabi ko. Buhayin mo yung anak ko. Pag binuhay mo yung anak ko, maglilingkod na ako sa'yo. Magiging totoo na ako. Hindi na ako magiging panggap na amen. Yung pasabi ko sa kanya. Tapos ko rin mag-pray, lumabas na ako. Wala na. Tapos kinabukasan, naganap na ako ng Bible. Binasa ko na yung Bible. Hindi naman nabigo si Richard. Ipinanganak ng malusog ang kanilang anak. Sa ngayon ay 13 taong gulang na ito at nag-aaral sa Pampanga. At kasabay ng paglago ng kanyang pananampalataya, sinimulang hakbangan ni Richard ang kanyang lakbayin tungo sa pagbabago. Alam nyo, ang kaso ko po, 4. Murder, robbery hold-up, child abuse, saka escape. Sa loob ng 1 taon kong paglilingkod sa Panginoon at sa pagiging totoo sa Diyos, lahat po ng kaso ko dinismiss ng Diyos. Pinalaya niyo po ako ng September 13, way back 2006. Nung lumaya po ako, ang hinanap kong church, yung kay pastor nga yung nagbi-minister sa amin, yung One in Christ. Nung lumaya ako, yung pa ako hindi tumututondo. Ang hinanap ko kagad yung simbahan. Si Lord kagad ang hinanap ko. Kaya nung time na yun, nung lumaya ako, 2006, naglingkod na ako kay Diyos. Kasama na ako ng pastor ko nung nangangaral kami sa LRT, sa bus. Bagamat iniwan siya ng kanyang kinakasama, sa simbahang kanyang kinabilangan ay nakilala ni Richard ang kanyang naging asawa. Mas masaya pa ang kanilang pagsasama ngayon nang biyayaan sila ng Panginoon ng kanilang anak. Ngayon ay marangal na namumuhay si Richard bilang isang balot vendor. At dahil sa malaki niyang pagbabago sa buhay, pinatawad na ni Richard ang kanyang ama. Naging Kristiyano po ako. Nung dinalaw ko nga siya way back 2006. First time ko marinig sa kanya, tinawag niya akong anak at saka niyakap niya ako. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya yung time na yun, masayang-masaya ako.
Tunay ngang walang buhay na hindi kayang baguhin ng Diyos. Katulad ni Richard na anuman ang mga pinagdaanan ay may pag-asang mabago ang kanyang buhay. Kasalukuyan ay bahagi si Richard ng jail ministry ng kanilang simbahan na aktibong ibinabahagi sa bawat bilanggo ang pag-ibig, kaligtasan at pagbabagong buhay na kanyang naranasan na hatid ni Kristo. Ang pinaka nautunan ko sa Diyos, ang tunay na matapang, yung may tamang relasyon sa Diyos at marunong umiyak sa Diyos. Yung pinaghahandaan niya ang kanyang kamatayan, yun ang tunay na matapang. What a transformation from night to day. Amen. Amen. Doesn't matter what crimes you have committed. If the Lord can see a repentant heart or heart willing to change, He will give you the strength, live in you, and give you that grace to change. Kung papanoorin mo, no, kung maalala mo yung bawat parte ng buhay ni Richard, imposible na eh. Oo. Pero with God, all things are possible. You know, even the transformation of a man's heart. Yep. Yung sigang puso mo, Oo. kayang palambutin ng Diyos yan. Tama. Have you ever heard people say, manang-mana ka sa tatay mo, tamad, babaero, puro bisyo? Or else, katulad ka ng nanay mo, bungangera, chismosa, gastadora, tuloy ayan, lubog ka rin sa utang tulad niya. The Bible says we can be victims of generational curses, prone to repeat the sins of our parents and others in our family line, and suffer the consequences, just like Vernon, who became a criminal like his father. But thank God, he was freed and broke the generational curse in his family. We too can claim freedom from whatever shackles us through Jesus, who died on the cross to free us from being slaves to sin. Si Jesus ay naging mistulang sumpa sa krus. Pinarusahan siya para bayaran ang ating kasalanan at putulin ang lahat ng sumpa na minana natin. So let's pray now to break those generational curses over us in the name of Jesus and receive generational blessings of love, joy, peace, and provision from our Father in heaven. Pastor Eric will lead us in this prayer. Tayo manalangin. Alam niyo po, ngayong oras sa ito, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos upang lumapit sa Kanya. Gusto Kanyang baguhin pero magsisimula yan sa pagbibigay ng iyong pananampalataya sa Kanya. Tayo'y sabay-sabay na mananalangin upang waksian, tapusin sa kapangyarihan ng Diyos ang anumang sumpa na bumabalot, na nakabalot sa iyong pamilya ngayon. Ngayong oras sa ito, Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Sa trono ng iyong habag at biyaya ng may confidence, Panginoon, na galing sa iyo, nananalangin kami, Panginoon, ng pagbabago. Pagbabago na galing lamang sa iyo, aming Diyos, Ama, tinatanggap namin ang pag-ibig mo. Pag-ibig mo na nagpapalaya sa anumang sumpa, gaya ng adiksyon, sa droga, sa sigarilyo, sa anumang bisyo, sa pangalan ni Jesus, winawaksi ka namin in Jesus' name. May mga lalaki ngayon, ama, na nalulong sa sugal. Ginagasta nila ang kanilang pera sa pagbibisyo, sa pagpunta sa kasino, pagpunta sa mga sugalan, illegal na gawain. Ngayong oras na ito, kinakausap ka ng Diyos at kinakausap ka niya na talikuran mo ang anumang bagay na ginagawa mo na nakakasira sa iyong pamilya. Binibigyan ka ngayon ng pagkakataon ng Diyos, aming Ama sa langit, na ikay lumapit sa Kanya upang makawala sa pagkagapos ng bisyo ng sugal. May mga nalulong sa alak, hindi mo makayanan na hindi uminom araw-araw ng alkohol. Pero ngayong oras na ito, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng kalayaan sa pangalan ni Jesus sa sumpa ng alcoholism, sa sumpa ng gambling, sa sumpa ng bisyo. Panginoon, may babae ngayon na nalulung siya sa pangungutang.
Panginoon, dahil ganyan ang nakagawian nila sa kanilang pamilya, ngayong oras na ito, Panginoon, binibigyan mo siya ng pagkakataong makalaya sa sumpa ng pangungutang. Siya ngayon ay bibigyan mo ng opportunity makapag-earn sa kanyang talento, Panginoon, na binigay mo sa kanya. Hindi na siya mangungutang sa kanyang mga kaibigan, bagkus siya'y makakapagtrabaho ng maayos, mawawala unti-unti at mababayaran ang kanyang pagkalubog sa utang. Maraming salamat, Panginoon. May isang tao ngayon na nakagapos siya sa depresyon. Hindi niya alam paano siya makamove on dahil sa patong-patong na problema dulot ng kanilang relational problem inside their house. And right now, inaayos mo ang kanyang relasyon unang-una sa inyo, Panginoon, at magsisimulang mabago ang kanyang relasyon sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, sa kanyang boss. At Panginoon, unti-unti siyang makakabangon upang maging maayos ang takbo ng kanyang pamumuhay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Amen. And the Lord, as you prayed, Eric, showed me just the silhouette of two men kneeling down in two separate corners. Yung isa, nagre-repent because you have been such an unfaithful husband. And your hands are raised, crying out to God because you want change. And the Lord says, I'm giving you the grace and the strength to change. Yung isa naman, you've been crying out to God, you want to be delivered from the shackles of drugs. The Lord is saying, I break in the name of Jesus that spirit of drugs in your life, never for you to just search and have the hunger for drugs again. It is now broken. You are set free, says the Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are two ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Join CBN Asia in proclaiming Christ and transforming lives through television production. We are now accepting applications for the following positions: production assistant, researcher, segment producer, market researcher, spot producer, cameraman. Send your resume to jobs@cbnasia.org. This world is not our true home, not our final destination. Maraming gulo, problema, hamon at kabigatan. But when Jesus Christ is with us, He makes it easier. He makes our burden light. Dahil mahal niya tayo and He wants to lead us back to life in paradise with Him. Heto ang anyaya ni Jesus sa lahat sa ating napapagod na at naghahanap ng kapahingahan. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Magaan ang buhay pagkasama si Jesus. As that famous praise song reminds us, if He carried the weight of the world upon His shoulders, you can be sure that He will carry you. Travel light with God. God bless you.